Magandang gabi po. Meron po akong nuggets dito ngayon, itatry po natin. No? So this is homemade nuggets. Yung chicken fillet po ito, chinapper po siya, together with parmesan cheese. So itatry po natin. Tapos nilagyan po siya ng egg para mabuo po siya. So wala pong flour ito, wala pong starch. So itatry po natin siya and we'll see kung ano pong gagawin niya sa blood sugar ko po. So nag-baseline na po ako through CGM. 108 po yung baseline na blood sugar ko po. 6 pieces po ito. Tapos balik po ako after 2 hours and we'll see kung ano po yung magiging spikes po sa blood sugar if meron man. Naka 2 hours na po after eating the homemade chicken nuggets. No? I think I forgot to mention, meron po siyang kasamang salt and pepper. Tapos yung ground onion and onion and garlic powder. So madalas naman po, ang brand name po nung powdered onion and garlic is McCormick. Yun naman po yung madalas na ginagamit po namin sa bahay. Tapos, instead of eating the 6 pieces, 4 pieces lang po yung kinain ko kasi nabusog na po ako rin sa 4 pieces. So, ito na po yung naging resulta. No? Baseline po tayo ng 108. After 1 hour, umakyat po siya ng 131. So, meron din po, kahit pa paano, meron din po siyang blood sugar spike. On the second hour, na-expect ko po na bababa na po siya pero hindi po siya bubaba. Actually, umangat pa po siya ng 2 units. So, from 131, nag-133 pa po siya. Tapos, minonitor ko pa po yung CGM. After 20-25 minutes, tsaka pa lang po siya nagsimulang bumaba, 131. Tapos, 128 na po. So, yun po, medyo prolonged lang po yung effect po niya no, sa blood sugar po. Pero in terms of yung significant po ba or hindi, yes, medyo significant po siya from 108 to 131. Pero kung kakainin nyo po siya together with high fiber na meal, high protein, low carb, so I don't think na magkakaproblema po kayo. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.